Yo! Good morning po mga kabakyard. Welcome back po kayo dito sa ating YouTube channel. At for today's vlog mga kabakyard may pasisilip po ako sa inyo na limited gold po natin yung kay Sir Cleo Dejero. Inihahanda na po natin para sa isang competition po. Nagaganapin sa October 16 po dito po sa malapit sa atin sa Rizal Cockpit Arena. So doon po natin siya isasali mga kabakyard. At bigyan ko lang kayo ng mga tips tsaka yung mga signs na about sa pag yung bang iginayak natin kung pwede na po ba nating silang isali sa isang competition. So ano pang hinihintay nyo mga kabakyard? Tara, pagkukwentuhan na po natin. Like a Hellcat. So yun na nga mga kabakyard bago tayo mag-umpisa, papasilip ko po muna kayo dito sa aking dinedevelop na maliit lang na na ruweda ba. Kailangan kasi dito sa kailangan kasi natin ng isang ganito, yung pagpapahingahan, yung nakasilong po dahil sa sobrang ulan na naman po ngayon ng panahon, lalo na po dito sa amin mga kabakyard. So papasilip ko po sa inyo yung mini ruweda na i-develop ko. Babalik rin na natin yung camera mga kabakyard Ito po mga kabakyard yung sinasabi ko sa inyong ruweda na mini. So ito lang mga kabakyard, ito dito natin nakatali dati, di ba yung aso natin si Stappy, yung pinakabantay natin. So ginawan ko muna siya doon ng pansamantalang bubong. Papagawan ko na lang po siya ng bahay dyan para po mas safe po siya dyan. Dahil na po mga kabakyard, nagiba po yung tangkal dito na malaki. Parang matagal na yan na ginagawa ko pong parang brooder na. Kaso nawala yung tukod, bumigay po nung isang araw po nung tinanggal ko. Nung isang araw po nung pagdating ko. Kaya napagdesisyonan ko po na gawin na lang pong ruweda to mga kabakyard. So ayan, papatagin ko po yan ng konti. Hanggang dito po siya mga kabakyard So ayan po yung laki. Hanggang dito po, yan. Dito sa may upuan. So medyo makipot pero mahaba-haba naman po mga kabakyard. Pwede na po yun sa pagpapakilos at saka pagpapailaw ng mga halos 3 hanggang 4 na kinukondisyon po natin mga kabakyard. So ito yung mga kabakyard kinukondisyon po natin na hindi mo na maibibigay yun yung kay Sir Cleo Dejero. Ito po yung ating signature line na limited gold mga kabakyard. Yan po is pang entry po sa October 16 po sa palaban po ni paring Bobby Husay sa pa-event niya po. So ang itatapik ko ngayon mga kabakyard, yun bang sinasabi ba natin na na kailan ba natin kailangang yung signs lang ba, yung signs na pwede na po ba talagang yung madala or maisali sa isang competition yung isa nating inihahanda na manok. So bigyan ko lang kayo ng mga ilang tips na baka sakaling makatulong po ng malaki mga kabakyard para po dun sa mga inihahanda nyo. So ano ba yung signs na hindi dapat natin dalhin ang ating inihahandang manok sa isang competition? So number 1 mga kabakyard yung una, yung manok na hindi inuubos ang patuka. Yung pag nagpagay tayo ng patuka sa umaga, sa hapon, hindi po nila nauubos. So ibig sabihin mga kabakyard, may nararamdaman po yun sa internal system nila mga kabakyard. So imbis na sila yung i-first pick natin na dalhin, i-set aside na lang po natin. Kasi nga mga kabakyard, malamang sa malamang hindi sila magpe-perform ng maganda dahil may nararamdaman nga po sila na yung kakaiba sa internal nila. So pangalawa mga kabakyard, yung manok na mapapansin nyo, yung manok na malakas uminom ng tubig mga kabakyard, di ba? Inihahanda na po natin sila. So sa pointing, kung mga nagpo-pointing po tayo dun sa mga hack fight lang po yung nasasalihan,
Siyempre, kailangan din nagpo-pointing din po tayo ng mga alaga natin. Siyempre, yung mga kinukondisyon natin. So, nag-aano po tayo, ang tawag dun, nagbabawas po tayo ng tubig. So, mapapansin natin mga kabakyard, yung manok natin, yung uhaw na uhaw ba mga kabakyard? Kaya pag nakakita pa lang po sila ng yung lagayan ng tubig na papalapit ka sa kanila, yung uhaw na uhaw po. Tapos pag binigyan nyo po sila ng tubig, talagang halos nakasubsob na mayat-maya po yung inom. So, hindi rin po magandang signs yun mga kabakyard. So, hindi din po natin sila pwedeng isali sa isang competition dahil yung focus po nila mga kabakyard wala po dun sa opponent. Dahil uhaw po sila. So, internal system na naman po yung may problema dun mga kabakyard. So, wala po sa ano yun, wala po sa focus, wala po sa yung bang ano, yung sa mood ba ng isang yung inihahanda na ano yan, ang tawag dun, yung Tanga talaga. inihahanda na ganyan ng mga panlaban. So, yun mga kabakyard Tapos yung pangatlo natin mga kabakyard, yung tipong manok balisa mga kabakyard. Papapansin nyo tong manok natin mga kabakyard. Hindi naman po siya balisa. Ang balisa mga kabakyard yung halos umikot na ng umikot dun sa sa pen, tapos putak ng putak. So ibig sabihin mga kabakyard, stress siya. Hindi siya nagpapahinga pag nakinikip po siya, pag nilalagay po siya sa tangkal or sa keeping box o yung kung ano man po yung pinaglalagay nyo para makapagpahinga po yung ating warriors. So balisa siya mga kabakyard, hindi siya nakapokus na naman mga kabakyard dahil ikot siya ng ikot dyan mga kabakyard, hindi kagaya nito na mild lang po siya, yung normal lang po yung ayan, ibig sabihin niyan mga kabakyard, yung mga ganyan ready na for competition po mga kabakyard. So ibig sabihin wala pa rin sa focus yun mga kabakyard. Tendency nun kundi maunahan wala talaga. Pangit talaga yung kakalabasan nun mga kabakyard. Kaya wag na lang po yung mga ganong may signs na ganon. At syempre yung panghuli mga kabakyard yung pag inipo natin yung manok natin na mainit yung paa, mainit yung muka. So ibig sabihin mga kabakyard, may nararamdaman pa rin po yung ating manok. Hindi po yun nalalayo dun sa malakas pong uminom ng tubig dahil yun po kailangan pa rin po nun na uminom po rin ng tubig. Dahil para siyang ano mga kabakyard, kung ba sa isang tao may lagnat siya. So hindi natin sila pwedeng pilitin na mag-perform ng maganda dahil may nararamdaman po sila mga kabakyard. Lahat ng sinasabi ko sa inyong signs mga kabakyard konektado yun sa nararamdaman ng isa nating warrior na inihahanda. Kaya kailangan kilala po natin yung inihahanda nating manok. Dahil kita nyo mga kabakyard, pag kalmado lang ang manok, ibig sabihin kaya niyang sumibak ng isang opponent mga kabakyard. Ayan. Sana all. Mga kabakyard. So hindi ko naman sinasabi na etong manok natin sure na ano lang po, yung signs lang po na mas mataas yung percentage po natin ng W mga kabakyard. Yun. Tsaka ito mga kabakyard, bagong patrim po tayo kahapon ng manuka natin. Kasi nga sobrang gubat na mga kabakyard Pero yan, nag-order na rin po ako ng anong tawag doon, yung electric mower, yung maliit lang po. So ako na yung magme-maintain nito mga kabakyard para hindi na po talaga siya tataas pa yung mga damo na to. Weekly mag-maintenance po tayo niyan mga kabakyard. So kita nyo mga kabakyard yan. Ay, ang ganda na naman pong tignan ng ating manukan. Tapos eto namang area na to mga kabakyard. So dito yung ano na to mga kabakyard yung area na to, ito yung gagawin nating ruweda. So dun bubuo na lang po ako ng cage dun na magiging keeping po nila mga kabakyard. Kahit 2 or 3 lang po na cage, kailangan meron dun nakahang. So para mas nakakapagpahinga po yung ating warrior na inihahanda. So pinagkukulong ko po muna yung ating mga mga kabakyard, ang ating mga Thompson White. Nilagay ko po muna dito sa flying pen dahil medyo nag-uulan. Alam nyo naman mga kabakyard, ang mga puti
magpuputik lang po yan mga yan mga kabakerd. Yung mga buntot nila masisira lang po. So yan yung ating mga Thomson White. So hindi ko na mapapasilip lahat mga kabakerd dahil yung content natin is about dun sa kinukondisyon, yung mga signs na hindi pwedeng dalhin sa isang competition ang ating ikinukondisyong warrior. Yung and that's it po mga kabakerd. So sana meron na naman po kayong na pulot na konting kaalaman or konting tips na pwede po ninyong ma-apply po sa inyong mga ikinukondisyon. At saka dun syempre, hindi naman po tayo pwedeng magdala na lang kabaka-basta ng hindi naman nakagayak talaga sa mga arena. Although meron namang mga arena talaga na puro house fight, yung mga ganun ba na nagkakaroon po. Pero iba pa rin po yung nakaready yung manok natin at walang nararamdaman pong kahit anong problema sa internal at saka sa external po nila mga kabakerd. Mas lamang tayo sa double dun mga kabakerd para na rin po dun sa sa kaalaman ng lahat. So hanggang dito na lang mga kabakerd Kita-kits po sa next episode ng ating One Backyard at ang laging sinasabi ng inyong kabakerd na always happy lang sa pag-aalaga ng ating mga warriors. At kailangan yung kaya lang po ng inyong budget at yung kakayahan lang po na mag-alaga, yun lang po yung aalagaan nyo. Yun, bye mga kabakerd. Have a nice day and God bless.